Yung motor pala natin walang kickstart, no. Pasukan na naman sa eskwela. Bukas, dito na siya bukas sa Pilipinas. Sunduin namin siya. Alauna, lapag niya bukas eh. Alauna ng hapon. Nakapag-impake na naman yata siya kagabi, Nabi. Naayos mo na ang gamit mo, no? Okay na daw. Okay na ang gamit niya. Birthday ko na pala, B. Birthday ko na pala yan. 34 years old na ako. Tinawagan ko pa si mama nung nakaraan eh. Kasi nakalimutan ko kung ano na ba ako sa birthday ko. 34 na ba o 35? Hindi ko sure kasi akala ko 35 na. At yun, bahala na. Sana i-extend siya kasi kahit nasabihin ko na sa sarili ko na gusto ko na mag-asawa, gusto ko na siyang makasama araw-araw, niisip ko, kaya ko ba? Di ba? Kaya ko na ba? Dito, win-win kasi panalo ka lagi dito. Basta nakapag-upload ako, para sa akin panalo na yun. Di ba? Kada araw na may upload ako, yun na yung small wins ko sa buhay ko. Palagi na lang na late na ako nakakatulog Mga alas 5 ng madaling araw, gano'n. Tapos gising ko mga gantong oras. Yan, 10, 17. Pero kanina pa ako gising. Inayos ko lang yung card ko. Ito, pinatayan ko lang to. Ito yung card natin. Yan. Laban na ito mamaya. Bukas baka hindi na muna ako magpataya siguro. Kasi susunduin nga namin si baby bukas eh. Sunduin namin si baby para wala rin ako inaasi-asikaso pagdating sa airport. At habang nasa biyahe, di ba? Kahit nagabi pa yun, tanghali kasi ang dating niya eh. Baka mga alas 3, nasa biyahe pa kami. Eh, ganung oras yung mga may inaasikaso tayo. So, baka hindi ako makapagano bukas. Baka hindi ako magpa-ending. Siyempre, magba-vlogging din tayo eh, di ba? Kahit pa paano, kuha ko ng clips habang nasa biyahe. Yun. Ay! Nakatatlong upload na ako dito na nakatatlong upload na ako na na mahabang video. Pero sa oras na to, habang sinashoot ko tong video na to, hindi pa mga hindi pa nag-publish, ganyan. Kasi naka-schedule yun sila eh. Tinatambakan ko lang siya. Gusto ko kasi talaga ganun, may tampak ako para in case na may araw na tatama rin ako mag-vlog o may araw na wala tayo sa mood, di ba? Wala tayo sa mood mag-vlog. Ay meron tayo pa ring pondo. So yun, mag-asikaso na ako na ito. Babantay tayo ng shop. Samahan nyo ako sa araw ko. Ganyan lagi yung paulit-ulit na magiging natin dito, upload kung ano lang talaga yung mangyayari sa araw ko. Parang reality show, gano'n. Let's go! At yun, kakatapos na natin maligo. Kapag-asikaso na nga ako, nakabihis na. Ayun, sisibat na yung mga, dito na yung mga cellphone ko. Ayan, magandang pabango yan. Wala na pala naman yung isa kong pabango. Binili ko sa TikTok. Ito, mabango rin kasi ito eh. Mabango rin siya. Ito ang face towel. Yun, samahan nyo ako sa araw ko ngayon mga tol. Ito ako yung magbabantay ulit na shop. Tapos bukas, sunduin namin si baby. Slow na. Mia? Ano oras ka papasok dyan? 11:30 na alis. Anong oras daw pupunta sila ate mo bukas dito?
Chat mo sila, baka mamaya hindi naman matuloy si Nemi umuwi. Hindi makakahindi. Tsaka si mama na yun. Ha? Si mama na yung gusto. Bagay. Ganda niya kayo nilali. Oo, kasi bukas na, kung biglang hindi siya pupunta, wala tayong makukuha na service. Pag commute natin si mama, makakagalit siguro ni mama mo. Sunduin natin nakatricycle ba? Kumain ka na? Opo. May nilaga din ba? Ano? May? Mamili po. May ano? Nilaga po. Daga. Sige, kayo mo lang. May kanin ka pa? Wala na po. Anong kanin? Nakagabi lang po yung kinain. Anong nilaga? Nilaga itlog? Hindi po. Nilagang baboy. Sige. Ako yan. Mamili lang po ako. First day ng school mo niya, no? Opo. Hindi magpapakilala kayo din sa ano mo. Opo. Ako, yan yung ayaw ko, yung first day. Papakilala ka pa eh. Shop na. Doon na ako magtututbrush sa ano, sa shop. Dito na ako, Mia. Ingat ka na mamaya. Ang helmet ko, nasan na? Ito natin, si Neo. Si Rio at saka si Onyok. Uy, ito nga pala nilalak yan. May tao pa nga pala sa loob. At ayun, biyahe na tayo. 2 araw ko yata hindi nagamit itong motor natin. 2 araw na hindi ko siya pinaandar. Hindi man kasi ako umalis eh. Dito lang ako sa loob. Sa bahay lang tayo. Tayo eh, biyahe na nito. Wala pa yung ORCR eh, babiyahe pa naman kami ni baby papunta Maynila. Kukuha siya ng student license niya eh. Siya ng student license, tapos siyempre magmomotor kami. Pag mag-commute kasi matagal eh, tagal ang biyahe. Uy, babalik ko na pala to sa tara. Yung motor pala natin walang kickstart, no? Hindi katulad na ito oh. Emilia, ayun, nakalagay yung ano niya, may kickstart sa labas. Ito wala. Wala oh. Diba no? Aba. Kaya siguro click. Lakas na ang minor pa. Ako kung sa minor yan o ano. Pagyan natin. Dudumi yung basahan. Dudumi yung basahan natin. Wala pala siyang kickstart itong mga click na to. Talagang ano lang, hindi ito electric start. Hindi ito ni Onyok, may kickstart, di ba, nandoon. Tapos may electric start din siya. Let's go na. Napablessing ko na rin to si Neo eh.
you know? Bukas, sarado yung shop. Kahapon, si Mia yung nagbantay eh. Tapos bukas, sarado. Ngayon, babantayan natin. Buksan natin siya. Pangarap ko ay guguhitan, gagawin katotohanan. Walang ibang totoo nga kahit nasinsa sarili ko, hindi ako. Lalim nun ah. Sayakap mo yan sa huli. Dahil pa natin gas. Makakarating pa to ng QC eh. Sobra-sobra pa. Halos full tank pa siya. Isang bar pa lang yung nababawan eh. Pasukan na naman sa eskwela. Sana naman ang pag-aaral. Ako talaga parang ganun eh. Yun yung ayaw ko ba sa nung nag-aaral ako. Lagi kong iniiwasan yan. Yung first day of school. Kasi di ba alam mo na yung section mo. Alam kasi ganoon sa amin eh, nung elementary kami hanggang college eh. Alam mo na yung section mo, ganito ganyan. Alam mo na rin yung room mo. So, first day, siyempre, alam mo lang kung saan ka pupunta, di ba? Alam mo lang kung saan ka papasok. Yun na yun, yung araw na yun, magpapakilala kayo sa harapan. Kasi nga, introvert ako, mahihain ako. So, hate na hate ko yun. Papakilala kayo sa harapan, di ba? Yung boses ko nun, naiipit. Ayaw bumitaw. Mutik na yan. Nagpapakilala ko sa harapan. Yung boses ko, talagang ipit na ipit siya. Kasi nga, sobrang hiya eh. Ang sikip ng dibdib mo, hindi ka makapagsalita, parang gano'n. Lagi yun, pag first day of school. Pero kagandahan doon, hindi ko siya kinakatingan. Yung iba ko kasi yung classmate, pag first day, pag magpapakilala, hindi talaga pumapasok eh. Alis sila sa bahay nila, alis sila sa bahay nila, magkakating lang sila. Hindi lang sila papasok sa high school. So mga second day, yung mga tapos na magpakilala, yan, doon na sila papasok. May mga ganun ako na naging classmate. Pero ako, kagandahan sa akin, hinaharap ko talaga siya. Hinaano ko yung takot ko ba, yung hiya. Kahit na paipit-ipit ang boss ko, tinatapos ko pa rin. Ganon. Tapos pagka magre-report pa, yun yung mga ayaw ko sa school eh. First day of school, tapos yung araw na magre-report ka. Meron kasi sa amin ganon. Yung mga teacher namin, talagang individual yun, magre-report ka, reporting. Simula apelyido na letter A hanggang Y. Y yung akin, di ba? Di medyo huli-huli ako. So, ganun. Ang ano pala nun, ang kagandahan pala nun, pinapractice pala kami ng mga teacher. Ganun, di ba? Pinapractice sila kami magsalita sa harapan, o magsalita ng may mga audience. Siyempre, marami-rami kami nun eh sa classroom. 60 plus kami sa public. Sasalita ka, di ba? Yung pala experience pala yun. Pinapa-experience sa'yo na ganyan.
Kailangan magsalita ka, hindi ka mahihiya. Kailangan harapin mo yung takot mo, harapin mo yung kaba. Bili mo tayo ng pagkain. Init, grabe. Makain ito. Palaya. Saka isang sisig. Ito, ako pa lang dito. Dito pala nilagay yung pera. Hindi ko pa kinuha. Hindi. Go na. Sakto pala 200. Hindi kasya, suot natin yung helmet natin. Hindi kasya yung ulan. Yung pagkain natin. Game na. Tayo sisibat na. Go! Wala na tuloy akong kinikita sa mga pasahero. Minsan kasi pagka naka-tricycle ako, mayroong nagpapaara sa'yo eh. Hindi maiwasan yun, paparahin ka. Kuwari, papunta ako doon, di ba? Papuntang plaza yun eh. Papaara talaga sila. Oo. Pagka binaba ako doon, tatanungin kung magkano bayad. Kayo na po bahala. Ganun lagi yung ano eh, pakibat eh. Yan lagi sinasabi ko, kayo na lang po bahala. Eh, hindi ko maalam yung ano kasi, yung kung magkano eh. Isa, mabutan akong 20, okay na yun. At least may sigarilyo ka nun, di ba? Nasigarilyo pa ako nun eh. Ngayon pala, no, ilang araw ko nang hindi na ano yung sigarilyo ah. Pang-5 na siguro. 5 days, 4 days. 5 days na natin na ano, hindi tayo na nag-review. Yung delikado yung mga hagdan na ganyan, no? Baka mamaya biglang umano ba, umaakit siya tapos biglang bumaba, oh. Sa pool ka nun. Nakabuntot ka sa kanya, eh, no? Advance mag-isip, you know? Ganun siyempre, isipin mo yung advance. Sa sarili ko, kung di ako kaliwa, kaliwa, kaliwa. Shortcut kasi to, traffic kasi doon pag ganito eh. Saka minsan may nag-checkpoint. Pero pag naka-tricycle ako, doon ako dumadaan kahit traffic. Hindi ka naman checkpoint din eh pag naka-tricycle ka eh. Pag ganito, yan. Checkpoint. Checkpoint.
Para mag-work. Kano kaya yun? Ayun. Hindi. Akala ko yun lang. Nangyari na ang bicycle eh. Akala ko alis na eh. Sa sobrang inip ni Mia magbantay, oh. Nag-drawing na lang siya. Ayusin ko muna pala yung ending card ko. Ganito naman lagi kong ginagawa eh. Pagka ano, kami patay ako na ending. Madalas unahin ko muna yung card ko. Tapos saka ako magpa-vlog. Unahin ko muna yung work natin syempre. Ganun. 6 to 7. So yun, at tayo kakain na. Kunti na lang yung bakante sa card ko ngayon. Ano na lang siya, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 slot na lang yung bakante. Tag 100 lang naman pati ako eh. At kung bukas, yun, isa pa rin yun sa pinag-iisipan ko ngayon. Kung magpapataya ba tayo bukas. Sayang din kasi kung sakali eh. Yan, pag napapuno ko kasi itong mga to, automatic na yung pera eh. Pag napapuno ko yan, tapos nagbayad lahat, automatic na yung pera. Kahit 800, meron tayong kikitain sa araw na yon. So, pagdadamutan pa yung 800, di ba? Sabi mo ng 800 lagi, oh. 800 times. Sabi mo na lang, ano, ang best sa isang buwan, nakapagpataya ka ng mga 26 na beses. Oh, 20,000. Pag nag-abono ka minsan, mag-abono ka, magbabawasan lang yung ano, minsan 1,000 abono mo, ganyan. Kasi minsan break even lang eh. Kasi babalatuhan ka pa bandang huli, yung nanalo ba, babalatuhan ka pa niya. So malaking bagay yun, di ba, sa atin. Tapos may sahod pa tayo dito. Yan, no? Kaya nakakabili tayo ng pagkain natin eh. Dahil sa mga ganun-ganun, di ba? Kaya meron tayong pagkain dyan. At nakabayad tayo ng mga ano natin, bayarin sa ano, bahay, di ba? So ang gagawin ko na ngayon, dahil medyo okay pa yung ano ko, yung pa-ending, at wala na akong kailangan sagutin na tumataya, ito na, mag kakain na. Kunin ko lang yung yung sa harapan, hindi ko pa napaparking si Mio eh. Nandiyan pa yung may tricycle pa, hindi ko alam kung kanino yun eh. Alis din naman yung mamaya. Ano lang yan, kumbaga baka may binili lang, baka may binili sa labas, binili sa ibang tindahan, diba? Sarado kasi tayo kanina eh. Setup na ano natin dito, lababo, yan, ganyan. Diba, ganyan lang kagulo. Wala na pala tubig. Bibili tayo ng tubig ngayon. Wala pala akong tubig na ito pagkatapos ko kumain. Wala, hindi naman tayo uminom agad pala. Nakaraan kasi sarado siya eh, kaya hindi ko nabilan ng tubig yun eh. Sarado yung tindahan sa harapan. So yun, ako'y kakain na muna. Kakain na. Ang ulam na binili ko ay ampalaya. Ampalaya saka sisig. Dumay una natin. Ampalaya at sisig. Let's go. Sarap niyan. Partner lagi. Lagi may sisig dun eh. Araw-araw yata sila nagsisisig eh. Mura kasi eh. Mura yung ano, di ba? Yung mga maskara-maskara yata. No? Ampalaya, tapos may mga hipon-hipon siya. May mga karne rin. Tapos
Tapos sabayan mo ng sisig. The best. Thank you, Lord. Tapos ang kanin, maghapon na to. Kahapon pala, yung kinain ko na pandesal na may sinawsaw ko sa kape. Yun lang yung kinain ko maghapon eh. Eh ngayon, magkakanin tayo. Yun lang yung kinain ko maghapon. Kahapon. Hapon na ako kumain, di ba? Tapos kinain ko lang yung pandesal na binili ko doon. Nung nakaraan pa yung binili eh. Thank you, Lord. Kain tayo mga tol. Kain muna ako. Tapos manonood. Pero may konti pa yung pagkain natin. Nais ko lang yung motor natin. Pinarada ko lang na maayos. Para hindi na natin iniisipan ng pwesto mamaya. Baka may magparada na naman na iba eh. Habang nanonood. Nag-uungkat ngayon galing Baby. Bukas, dito na siya bukas sa Pilipinas. Sunduin namin siya. Alauna, alapag niya bukas eh. Alauna ng hapon. Nakapag-impake na naman yata siya kagabi, Nabi. Naayos mo na ang gamit mo, no? Okay na daw. Okay na ang gamit niya. 15 days. Huwag ka na kayang bumalik. Hindi, meron na siyang ticket eh, back and forth. 15 days lang. Meron siyang ticket pa uwi ng Pinas pa Taiwan, tapos may ticket din siya pa Thailand. Sana all! Yung Thailand kasi namin, ano to eh, parang regalo ng kapatid ko. Regalo ni Boss Kelps kay Papa, kasi senior nga siya eh. Gusto niya i-treat papuntang ibang bansa. So Thailand yun napili nila. Kaso nga lang yung April hindi pwede kasi nga yung graduation ni Carl, yung bunso namin na kapatid, graduation niya na tapat sa mga ganun date. Kaya ang napagkasunduan, July. July yung pinakamalawag na schedule. Sakto na magba-birthday ako. Birthday ko na pala, B. Birthday ko na pala yan. 34 years old na ako. Tinawagan ko pa si mama nung nakaraan eh. Kasi nakalimutan ko kung ano na ba ako sa birthday ko. 34 na ba o 35? Hindi ko sure kasi akala ko 35 na. Tapos kinumpute ko, 2026 minus 1992, 34 lang. Hindi ibig sabihin, 34 pa lang ako, di ba? Pero nasa isip ko na, 35 na ako sa birthday ko. Ganun na yung isip ko. Yung pala, 34, sabi ko kay mama. Si mama rin, kala niya 35 na. Sabi ko, ma, sa birthday ko, ilang ano na ba ako? Anong edad na ako? 35, sabi niya gano'n. Oh, di ba, ikaw nga rin, alam mo, 35 na ako. Pero nung kinukompute ko kako, 34. Yung pala, yung 34 pa lang pala talaga.
So yun, 34 years old na tayo mga tol. At hindi na tayo bumabata. Kailangan ayusin natin yung future. Siyempre yan number one. Saka kalusugan, di ba? Kalusugan at basta lahat. Pag okay ang kalusugan mo, okay ang lahat, you know? Parang ganun ba? Siyempre, marami kang pera. Hindi naman okay yung kalusugan mo. Kumbaga, hindi ka makalabas, di ba? Nandun ka lang sa bahay, nakahiga ka lang. At may mga ganun naman mga senaryo. Pero, siyempre, yung kadalasan ng mga ganun, yung ano na, may kapansanan, may edad na. So, tayo naman, hindi naman natin sila dinadown, di ba? Hindi naman natin sila dinadown na ano lang, napag-usapan lang natin na parang baliwala di ba? Parang baliwala kung hindi okay yung kalusugan mo ba. Yun yung sabi ko. Kaya kailangan talaga number one, health, di ba? Kalusugan natin. Kung wala ka masyadong pera ngayon tapos okay yung kalusugan mo, di ba? Ibig sabihin, anytime pwede ka pa rin mag-making money, pwede ka pa rin magtrabaho, di ba? Anytime pwede mo ayusin ang buhay mo. Di ba? Lagkabi. Sa basement house. Basement ako, basement. Oo. Ayoko dumaan doon sa labas kasi ang init, sasakit na may ulo ko, sobrang init. Sino ba naman hindi sasakit sa init? Eh ako nga eh. Buti nga, nag-helmet ako pag mapasok. Ang Sobrang init init, talaga. sa gate lang ako nabilat, saka bibili ako. Tingnan mo, merong bilihan. Oo nga, no? Kaya may donut ma. Yo, donut ma. Yung donut. Yo, donut. May Not donut. do. Nantitip lang, eh, no? Ganyan sa Taiwan, sa mga kantin na Taiwan, Tangga, mga tinatapay. shampoo. O, 300 daw din. Ah, Again, maganda. ma. Iga. Merienda mga empleyado. Pero babayaran nila yan, siyempre. Buyaw, chocolate. Wala naman libre sa ano, company. Taga iyang cheese. Okay, sa mga shampoo sa taga iyang ipay. O, Ay, sa masarap to be mga okay ham. shampoo. May ham sa loob. Then siya, woshang. Wosyang. Woshang siyang iga. Wosyang iya. Pag-isipan pa daw niya. Two halves suma. No, Hotsuma! Chinin ko ay la. Sa buyaw, saga. Titip na lang yan. Ipay-kway. Ipay ko ay shishe ni... Ipay, di 100. Ipay-kway. Ano yung kuway? Sheshe. Halika, tatlong tinapay. Biano yung... Sa bukas, baka mo palit. Biano yung kuway, B? Ipay. Oh, ipay kuway, amo. Ipay-kway, 100. Ah, kuway. Wala yung kuway na yun, parang ano lang siya. Panapos. Pera, parang ganon. Ipay ko, parang... Ipay Chen. Hindi naman. Bakit hindi mo sinabi ipay chen, no? Hindi siya ipay, hindi siya pera. Ipay-kway, parang 100. Yang pay-kway. Dapat mag-core ka. Dapat mag-core ka na lang dyan, eh. Mag-apply ka core. Coordinator. Pay-kway. Gusto mo ba? Oo. Mag-apply ka para ano. Sabihan da ako din. Oo. Sabihan da ako din happy ako. Sabi nila. Uuwi ka na ba talaga? Ayaw mo nang pumasok. Sabi mo wala kang pera, bakit uuwi ka? Oo. Sabi ko kasi sa kanila, bigyan niyo ako ng umpi, wala akong pera yan. Sabi ko. Oh, sabi mo para pag sinabi extend kita, kanya ganyan. Sabi ko, sige, tayo magsabi sa Big Boss. O paano nga pag sinabi nila? Ayaw may gusto. Na, paano pag sinabi nila extend ka? Kasi marami pwede mangyari yan. Yung sa amin nga, si JJ. Di ba? Katulad ko, ako rin. Last 2 minutes, saka ako nire-renew. May mga ganun eh. O paano pag ganun? Habi, paano pagka ganun? Shelly mo yung may-may? Susa may yung may-may. Habi, paano pagka ganun bibigla ka in-extend? Mag-extend ka? Ang hirap kasi magdesisyon ng ganyan eh, di ba? Katulad niya, no? Kahit sabihin mo na gusto mo na umuwi, Isipin mo pero na may sige, chance ka na, ano?
Oo nga, ganyan. Secured na pambayad na buwan-buwan. Iisipin mo, okay, gusto ko. Pero pag napapagod ka na, masakit na yung... Eh, ganun talaga. Eh, normal lang na... Normal lang na... Pagigipin ka. Normal lang mapapagod. Wait nga lang, B. Hello po. Yes, yes. Anong pala, no? Para sa... Bed na yan. 24 pesos. 24 pesos lang. Sige, apply mo na. Napes. Walang 24. Happy birthday. Saan pwede tayo? Jasmine. Thank you, boss. Para sa'yo. Yun yung ano ko minsan eh. Yung kay baby. Kasi hindi mo rin masabi kasi. Kung nga rin ngayon, di ba, magbabakasyon siya. Sabi niya, hindi na siya mag-extend. Eh pagka auras kasi na ano na nandyan na yung kailangan mo ng desisyonan, parang ang hirap. Lalo na iniisip mo dito sigurado na may sahod ako. Alam mo yung ganun? Dito sigurado na may trabaho ako, kada buwan meron kaming inaasahan ng pamilya ko. Yung ganun ba? Yung ganun yung feeling na nasa abroad ka eh. Kasi uuwi ka sa Pilipinas, hindi mo alam yung magiging kapalaran mo, di ba? Hindi mo alam yung magiging kapalaran mo, kung ano magiging sitwasyon mo dito, kung ano yung magiging mangyayari sa'yo, kung ano yung gagawin mo, magtatrabaho ka ba o magninegosyo, di ba? Hindi mo pa yan maalam eh, hanggat hindi ka pa talaga umuwi, yung for good ka na talaga. So, darating talaga sa punto na isipin mo sarili mo na okay na to, meron pa namang last contract, di ba? Meron pang kontrata. Eh, habang meron pa, tuloy-tuloy ko na muna. Ganun yung magiging isip mo nun. Tapos pag nag-extend ka, tapos sumasahod ka na naman, ilang buwan na naman, isipin mo na, uwi ka na. Yung hanggang ganun ako eh. Kasi nakakasawa siya pagka ulit-ulit na routine. Ulit-ulit na routine ng buhay mo. Pare, Monday to Friday, pasok, di ba? Gising ka na alas 6 ng umaga, uuwi ka na alas 5 ng hapon. Paulit-ulit siya. Tapos kung ano yung process mo, kung ano yung process mo, kung ano yung gagawin sa trabaho, paulit-ulit lang din. Para kang makina na ito gagawin, ito gagawin, alos araw-araw, ganun na ganun. Di ba? Kaya nakakasawa. Hindi katulad pag sa Pilipinas, di ba? Sa Pilipinas, nakakapasyal-pasyal ka nga dito, pero hindi naman ganun kalaki yung sweldo, di ba? Pero yun nga, meron ka parang pag nasa bansa mo ikaw, di ba? Parang yung free time mo, parang may pag-asa ka na makagala. Hindi katulad sa Taiwan naman, pwede ka rin makagala, kaso mas mabigat ang babudgetin mo pagka gagala ka. Mas mabigat ang gagastusin mo. Kaya yun, tignan natin niya kung ano magiging ni baby. Magiging desisyon talaga. Eh mukhang gusto pa niya eh pagka katulad kanya, di ba? Umuwi siya. Pagka in-extend nila ako, di at least sigurado na yung pambayad natin sa kanya kada buwan. Di pagka ganun yung desisyon niya, respect natin, di ba? At gusto ko rin naman yun, at least ako tuloy-tuloy yung ginagawa ko dito at yung pagbabayad sa lupa ay hindi ko na siya masyadong iisipin kasi doon nga, sagot nga ni baby yun eh, yung sa lupa na sinasabi ko nasa gilid, sagot nga niya yun eh. Tapos yung bahay, yun na lang iisipin ko, at least yun makakapag-ipon pa siya, di ba? Saka si Mia rin kasi nag-aaral pa, so 2 years pa yun, tatapusin pa na 2 years. At yun, bahala na. Sana i-extend siya kasi kahit nasabihin ko na sa sarili ko na gusto ko na mag-asawa, gusto ko na siyang makasama araw-araw, niisip ko, kaya ko ba? Di ba? Kaya ko na ba? Ganun lagi yung ko eh. Kaya ko na ba siya pakainin? Di ba? Kaya ko na ba na yung
sahod niya sa abroad ay matatapatan ng konti, di ba? Dito sa Pilipinas. Pero siyempre, hindi lang naman ako yung gagalaw lahat. Siya ay mag-work naman din yan siya. Hindi naman pwede na, hindi rin naman papayag yan na nasa bahay lang siya. May inip yun. Pero kung mayroon kang sari-sari store sa bahay, pwede rin, siguro. Ganyan. Pero bahala na kung ano yung magiging desisyon niya. Kung mag-extend siya doon, kung i-extend siya, ganyan. Nandun lang naman yun eh. Nasa ganung ano lang yung scenario, dalawa lang. Pakiramdam ko kasi hindi pa niya sinasarado yung pinto talaga. Hindi pa niya sinasarado yung pinto talaga na mag-extend siya. Ganun. Nung pauwi na ako, gusto ko na rin eh, gusto ko pa rin mag-extend eh. Kasi nag-apply na ako, nakailang apply na ako. Gusto ko pa rin mag-extend dun sa company ko rin, kaso nga hindi ako na-extend. Kasi anong nangyari ron, nilipat ako ng branch. Anong nangyari kasi sa akin, dapat tapos na ako. Ano na, nag-survey sila, umokay ako sa survey, umokay, pak. Ngayon, nilipat ako ngayon sa ibang branch. Eh yung branch na yun, nangangailangan ng manpower, nangangailangan tao. Siyempre ako, dahil na yung department ko na to, dito sa kabilang branch, so, trabaho ko sa kabilang branch is gamay na gamay ko na. Kumbaga kahit nakapikit na ako, alam ko na yung mga gawain, alam ko na yung gawain magkakasunod-sunod. Tapos nilipat ako sa ibang branch, sa ibang process pa. Di ba? Ibang process, ang dami ko pang pag-aaralan, dami ko pang aaralin. At ang dami ko pang pakikisamahan kasi yung parang leader doon na tomboy, na Pinay, mahigpit siya. Kumbaga talagang kung trabaho talaga. Kahit kapwa kanya Pilipino, pagalitan kanya, mahinitin ng ulo, yung mga ganon. Kasi siyempre, nape-pressure na rin siguro sa process. Yung process, masailan. Masailan. Ayaw ko pa naman yung mga ganon. Masailan na process. Kasi may mga ganon eh. Magkamali ka lang ng isang linya. Kuwari, sa machine mo, magkamali ka ng isang linya doon. Lahat na yun. Mali na. E di, yun yung masailan, di ba? So, iniisip ko, hindi na lang ako magpapa-extend dito. Doon sa branch na yun, ini-extend talaga ako. Tinanong ako, sinurvey ako ulit. Kailangan lang ng yes ko. Di ganon. Tapos, dahil nga ini-extend ako doon, nagtampo na ako. Kumbaga, doon lang ako nire-rehire. Nagtampo na ako, pa-absent na ako. Pag ganyan. Kasi nga, ayaw ko nga doon sa process na yun. Ayaw ko mag-aaral na eh. Pa-absent na ako, hindi ko na pinapasukan. Minsan, yung isang linggo ko, hindi ko pinapasukan. And doon lang ako, kasama ko si baby, namamasyal kami, ganon. Tapos, nung patapos na ako, mga isang buwan na lang ako, nagsabi ako sa kanila, baka pwede magpa-rehair na dito, kaya yan. Magpa-rehair na dito kasi nga, kailangan ko rin ng trabaho, kung gano'n. Wala rin akong aasahan sa Pilipinas. Tapos noon, hindi na nila ako in-extend kasi nga, na bad record na ako kasi nga dahil nga sumama nga yung loob ko kasi doon nila ako ni-extend, di ba? So na bad record na ako lalo. Hindi ako nag-extend sa akin, hindi ako ni-renew sa branch na to at lalo hindi ako ni-renew doon sa kabilang branch ko. Yun, kaya yun naging resulta, dito tayo ngayon sa Pilipinas. Pauwi tayo, kaya naging choice ko noon pag-uwi ko. Itutuloy ko yung pangarap ko na Korea. Yan. Pagdating ko na Pilipinas, nag-aral ulit ako ng Korean language. Nag-review ako ng konti, tapos nag-enroll na ako sa school. Tapos nag-exam ako, nakapasa naman. Kaso hanggang ngayon, hindi pa ako nakakaalis. Hindi pa ako nagkakaroon ng employer. Na-expire na yung unang taon ng roster ko na-expire na siya. Ni-renew ko siya, 2027 pa siya may expire ulit. So, pero ngayon nasabi ko sa sarili ko na naging thankful din ako na umuwi ako ng Pilipinas kasi ang dami kong natutunan dito, ang dami kong nasubukan ang dami kong na-experience sa bagay, sa mga yung sa buhay ba. Kasi iniisip ko na nung nasa abroad kasi ako, parang hindi pa ako sa business ba, hindi pa ako na-open sa business.
yung isip ko, hindi pa talaga, although nagtitinda-tinda ako ng sapatos noon, pero kakaumpisa ko pa lang noon. Hindi pa siya nasa business, pero nung umuwi ako dito, nakita ko yung sitwasyon ng kapatid ko. Sabi ko, kaya pala kahit na dito ka lang sa Pilipinas. Kaya pala kahit na wala kang trabaho. Yun, yung kagad yung namulat sa isipan ko. Na, kaya pala, di ba? Sila nga ito, nagagawa nila. Meron silang ganito, meron silang ganyan. Meron silang, ganito, di ba? Kumbaga yung pagod nila, yung pagod nila dito sa Pilipinas sa pagninegosyo, sa pag-hustle, ay ayun, nagresulta, di ba? Nagresulta siya. Eh ako kasi pag nasa Pilipinas ako, nung nasa Pilipinas ako noon nung araw, lagi ko iniisip kung paano ako mag-abroad kasi iniisip ko sa abroad ako aasenso eh. Ganoon na hindi siya nangyari sa akin kasi naligaw-ligaw din ako na landas eh. Nung nasa abroad ako, naligaw-ligaw din ako na landas. So yun yung hindi nangyari sa akin. Kaya naisip ko nung pag-uwi ko, yun, parang bumukas yung opportunity sa isip ko na pwede pala na kahit nandito ka lang sa Pilipinas, ganito yung gawin mo, mag-ipon ka, magtipid ka, paggalawin mo yung pera mo, paikutin mo yung pera mo, di ba? Paikutin mo yung pera mo, dapat hindi lang ikaw yung nagtatrabaho para sa pera, dapat yung pera mo rin yung nagtatrabaho para sa'yo, yung mga ganun, doon ko na, na kailangan pala talaga gawin mo yun, di ba? Kailangan pala talaga paganahin mo to, paggalawin mo yung pera mo. Kaya nga tayo ngayon, di ba, nagpapa-lending tayo, lending business. So, ganun, parang namulat ako na pwede rin pala, di ba? Kaya medyo nung habang nag-aantay ako pa Korea, kaya parang nag-iiba-iba na rin yung mood ko na ayoko na mag-Korea, parang ganun. Parang ayoko na, di ba? Kasi parang sinasabi ko sa sarili ko, okay na ako dito, pagtsatsagaan ko na lang to. Total, di naman ako nagugutom dito eh. Tapos ngayon nga, nagkaroon ako ng bahay na binabayaran, di ba? Kumbaga, may tirahan na ako. Parang nasabi ko sa sarili ko na okay na to kasi hindi na ako pupulutin sa kangkungan eh. Di ba? Kasi meron na akong tahanan eh. So, yun na lang yung pagtatrabahuan ko. Yun na lang yung nasa isip ko talaga. Yun na lang nasa isip ko. Eh, ngayon naman, nagbablog ako. Dino-document ko yung buhay ko. Di ba? Yung halos araw-araw na ginagawa ko sa buhay ko na to ay nilalapag ko dito sa channel. So naisip ko, kung makakaalis ako, makakapag-abroad ako, parang ibang journey pa siya, di ba? Parang ibang journey pa siya sa vlog natin. So may document ko rin yung mga magiging galawan ko doon kung sakali nandun na ako sa Korea. Kung ano yung magiging buhay natin doon, di ba? Mailalapag din natin dito sa vlog. So yun, naisip ko minsan ganun na okay, minsan ang gulo no? Minsan naisip ko, sige tara, mag-abroad na tayo. Pag may employer tayo, pag may employer, alis tayo, di ba? Pag mainip naman ako, okay na to dito sa Pilipinas kasi nakakakain naman ako ng 2 beses sa loob ng isang araw, di ba? Okay na to, may tirahan naman din ako. Ganun na lang lagi nasa isip ko. Gusto ko lang din kasi yung hindi ako namumblema sa buhay. Gusto ko relax lang ako, ganun. Pero pare ngayon, di ba? Oo, may pumapasok na pera, barya-barya. May pumapasok, may dumarating. Pero mayroon tayong binabayaran, di ba? Meron tayong mga bayarin. Pero yung mga bayarin na yon, hindi ako sobrang stress na hindi ko yung mamumblema ako kung saan ko to dadaputin kada buwan, di ba? Kumbaga may sistema na ako dito, nabubuo ko na yung sistema ko. Alam ko na kung saan nanggagaling yung pera, alam ko na kung saan ko nilalagay yung pera ko. Paikot-ikot na lang siya. Para sa routine na paikot-ikot na nasusustain ko siya. Ganon yung parang nagiging sistema. Pag may sumusobra ng konti, pinapautang ko. Tapos siyempre yung pautang ko na yun, pinaparolyo ko lang yun. Yung tunutubo nun, pinapautang ko na naman, pinaparinyo ko na naman sa iba. Kaya dito sa kabilang side, meron tayong gumagalaw-galaw. At dito, meron tayong day job, di ba? Meron tayong work na binabantayan. At sumasahod din tayo dito, tapos meron pa tayong ibang mga side hustle, di ba? Iniisip ko, doon lahat nanggagaling yung pera ko eh. Doon lahat yung income na may dumarating. Nakakabayad ako ng bills, nakakabayad ako ng bayarin ko na hindi ako nai-stress. Yun lang yung
gusto ko. Kaya parang nasabi ko sa sarili ko na okay na to, pwede na tong ganito. Tapos yun, malay mo 'di ba sa vlogging natin. Malay mo dito sa vlogging natin pagdating ng araw, 'di ba? Makahanap pa tayo ng ibang manonood sa vlog natin. So kahit pa paano ma-monetize tayo, 'di ba? Makatanggap tayo ng revenue. Ganun siya, ganun ko na lang pinapasimple yung buhay ko ngayon. Ganun ko na lang pinapaano yung mindset ko. So, yun, nasa ano rin talaga nasa sistema rin Hindi lang din talaga sipag. Kung sobrang kang sipag pero wala kang sistema sa buhay mo, di ba? Hindi mo pinapahalagahan ba yung pumapasok sa'yo na pera, kasi ganun ako dati Although sabihin mo sumasahod ako ng 50k monthly dati, kunwari lang, kwentuhan lang di ba? Sabihin mo sumasahod ako ng 50k monthly dati, dahil nga naliligaw ako ng landas, so yung pera ko na yun, saan ko siya na ilalagay, di ba? saan natin siya na dadala. Kaya yun, at least yun yung ano ko nung araw, malaking ano sa akin, tawag dito, lesson, yung pinaka naging big lesson sa buhay ko, yung mga pagkakamali ko ngayon. Kaya ito tayo ngayon, di ba? Ito, nandito tayo sa YouTube, i-document natin yung buhay natin para makapag-inspire din. Siyempre, yung mga nakakilala sa akin dati, nakasama nila ako sa buhay nila, alam nila kung ano yung pinagdaanan ko, alam nila nung walang-wala ako talaga. Yung walang-wala as in, nangihiram ako ng pera sa kanila, pangkain, ganyan. Kasi nga, puro kalokohan ako. Kasi puro kalokohan yung ginagawa ko Imbis na mag-ipon ako, putang ina ako, saan ko dinadala yung pera ko. So, yun. Mabay yung kwento natin Mabay yung kwento natin. Mamaya na, vlog ulit tayo mamaya. So, yun muna mga tol. Napasarap yung kwento ko. Minsan, ganito talaga ako napapakwento ako. Kaya nga, meron akong ano dyan audio podcast, di ba? Na hindi ko na naasikaso ngayon. Na hindi na tayo nakapag-record kasi tuloy-tuloy naman yung vlog natin May audio podcast na ano diyan kasi nga minsan madaldal talaga ako kagaya ngayon, di ba? Napapakwento tayo. So, yun. Putulin muna natin. Lagyan muna natin ang cover si Neo. Para ako sa audio natin tayo dito. Init. Okay, so right. Sakit ng ulo yung excuse me, init sa labas. Ay, sarap na. Ganun na ang gagawin ko ngayon. Ito, mag-work na ako sa day job ko. Tapos sikasuhin ko rin tong ending card natin. Yun lang yung ginagawa ko pag nandito ako. Tapos sa ibang hassle ko pa, pasundot-sundot na lang yun. Pero pinaka nakakaubos talaga ng oras ko is itong ending. Kasi ito kasing ending, kailangan ko pa siyang i-alok, kailangan ko magpataya, kailangan ko maningil. Di ba? Lahat yun yung ginagawa ko. Sayang din kasi yung kapalit naman ng pagod mo na yun is sure nakita, di ba? Bakit hindi? Tapos minsan, di ba? Kaya nga nakabili ako pala ng action camera. Kasi nagpataya ako noon na tag 300 ba yun? 300, 400. Walang tumama. Walang tumama, di ba? Walang tumama. Dahil walang tumama, di solo ko lahat yung pera ng mga nakolekta ko. Yun ang binili ko ng action camera. Kaya dahil sa pagpapataya ako ng ending, nakabila ako ng action camera ko. Di ba? Na ngayon ay nakailang upload na. Na ngayon ay nagamit na natin ng ilang beses at ilang beses na tayo nakapag-upload dito sa channel natin gamit itong action camera na napanalunan ko sa ending. So, di ba? Kahit pag ganun siya ay mahirap talaga siyang bitawan. Mahirap talaga siyang bitawan kasi
may araw na mananalo ka talaga eh. Lagi yan, sa loob ng isang taon, mananalo ako ng mga 5 beses. Ayan, di ba? Yung 5 beses na yun, hindi na masama yun. 5 beses na nakapanalo ka, na na araw-araw ka naman kumikita pag napapapunuan mo, di ba? So yun, hahaba na naman yung kwento natin. Wait lang, work na muna ako. Ganado ako mag-vlog ah. Gagawin ko ngayon, ayusin ko muna yung report namin. Excuse me. Ito yung benta ni Mia kahapon. Nakarami rin siya. Ito yung benta niya kahapon. Gagawin ko, ililipat ko ngayon dito sa sa inventaryo. O ibabawas ko yung mga benta kahapon. Let's go. Nakarami benta si Mia kahapon ah. Okay, so alright. Ilan dito? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 yung last bantay ko dito. Last na nagbantay ako, ano lang yata? 4. Ganun talaga, di ba? Ganun naman sa business eh. Hindi naman araw-araw Pasko. Minsan, papasukan ka ng benta. Minsan, wala. Pero ang ano doon, yung hindi ka masero, yun yung ano dyan eh. Hindi naman nasasero dito. Yung isang araw na wala talagang bumili, eh, hindi pa naman nangyayari ulit yun. Pero sana wag mangyari. Sa loob ng isang araw, wala talaga kahit isa, no? Ay, Diyos ko po. Very sad. Pero hindi pa naman talaga, hindi pa nangyayari yung gano'n. Ayusin ko muna to. Pakwento na naman tayo. Ayusin ko muna yung report ko. June 22. Ang bilis. June na agad, no? June, July, August, September. Pag nag-bare month na yan, napo. Malapit na rin pala mag-1 year itong channel natin. October ko to ginawa eh. October, ano ba yan? Basta October something. Teka lang, tignan natin yung unang-unang upload natin dito. Kung anong date. Yan natin sa YouTube. Kenneth Jumol. Ito yung channel natin, di ba? Kenneth Jumol Daily Life. Yan na, pinalitan ko yung cover photo natin dito. Kasi para daily life na yung content natin. Talaga yung araw-araw na buhay ko. Let's go! Wait lang. Ano ba yan? Ay, dami ko pa nga reservo. May 3 pa dyan. Yan, mahaba na yung mga yan. Mahaba na yung vlog natin na yan. Oldest. Ito yung unang-unang upload natin. Para bumalaman to kung kailan. Ba, may ads na agad ah. Naktete, hindi pa tayo naka-monetize, may ads na. Yun. Ang una kong upload dito sa channel natin is October 9. Hindi masyado makita eh. October 9 yung unang upload natin. Tapos nag-create tayo ng channel na to. Ay, nangangati yung lalamunan ko. Create natin siya na October 6. Yan. October 6, pagka-create ko nito, ginawa ko. Yun, nanood-nood na muna ako. Parang winarm up ko muna. Sabi ng ibang YouTuber, ganoon daw eh. Pag bago yung channel mo, kailangan i-warm up mo muna, manood-nood ka muna, mag-comment ka muna sa ibang content creator. Tapos saka mo uploadan after 3 days o 1 week nga, yung gusto nila 1 week eh. Pero ako, ginawa ko 3 days lang, ganun din naman. Ayun, para daw maayano kagad ni algorithm kung ano yung ano mo, kung ano yung niche mo, di ba? Kunwari, ang ano ko ay daily life, di ba? Ang ginawa ko noon, nanood ako ng mga vlogger din na iba. Tapos comment din ako sa ano nila. Ganon. So, yun, malapit na. Mag-1 year na tayo dito. Pero, ang dami ko na nai-upload dito, di ba? Ang dami ko na nai-upload dito sa channel natin. Kasi, madali lang yung content natin eh. Wala lang nanonood, pero madali lang siyang gawin. Kasi buhay ko lang naman yung content ko mismo. So, madali lang siyang gawa ng paraan. Di ba? Kagaya ngayon, no? Kahit nandito tayo sa shop. Yan, nakakagawa tayo ng vlog. So, yun. Sana magtuloy-tuloy itong magawa ko to na mahabang video na araw-araw.
na makapag daily upload tayo. At yun, sa hindi pilit, di ba? Katulad ngayon, hindi naman pilit yung naubos natin yung isang oras sa pagbablog. Na hindi naman pilit talaga kasi nagkukwento ako, may ginagawa tayo, may mga nangyayari, pumunta tayo dito sa shop, nagmotor tayo, di ba? Yung mga ganun kasama yan sa ano natin content natin, kaya nga daily life na natin, di ba? Kenneth Jumul Daily Life. Yun yung nakalagay sa ano natin, sa cover photo nitong thumbnail. So yun lang mga tol, at sa tingin ko medyo mahaba na itong vlog-vlogan natin. Ako dito na ako, yun na yung gagawin ko ngayon. Ayos na ako ng hassle natin. Magtatrabaho tayo dito, wala pa tayo na ibenta. At yun na, sana supportahan nyo ulit. Babanggitin ko na naman ulit, sana supportahan nyo itong ano natin, panibagong content dito na ilalapag sa channel. Pipilitin o susubukan natin, pipilitin na talaga natin na makapag-upload tayo ng 1 hour, kada upload 1 hour. Na pilit na dati kasi, di ba, pinuputol-putol ko lang Ngayon, lalapag natin ang buo yan dyan. Lalapag natin ang buo. So, nagugustuhan ko na itong vlogging kasi, ano siya, mas na pupukusan ko siya, di ba? Mas na bibigyan ko siya ng oras. Kaysa naman, yung oras ko, ilagay ko sa ibang bagay, di ba? Okay na ito, dito na lang sa vlogging. Dito ko na ubusin yung oras ko. Kaysa kung saan natin, dadalhin yung oras natin. Kunwari, mag-scatter tayo, di ba? Magsusugal tayo sa online, yung mga ganun. Yung maubos yung oras mo doon kasi yung scatter, pindot-pindutin mo pa, di ba? Kung ano-ano pa yung doon gagawin mo. So, pwede ka pa matalo doon. Dito, win-win. Kasi panalo ka lagi dito. Basta nakapag-upload ako, para sa akin, panalo na yun. Di ba? Kada araw na may upload ako, yun na yung small wins ko sa buhay ko. So, yun lang mga tol. Hanggang dito na lang mga to. Supportahan nyo tong channel natin. Sana, diyan kayo lagi. Araw-araw ako mag-upload dito. Promise yan. Let's go!